Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Mr. Alden Richards sobrang gala at sobrang natutuwa kasi nga nabigyan ng pagkakataon itong si Mr. Alden Richards na makausap or makita ang kanyang iniidolo. Ito nga po si Mr. Tom Cruise. At alam niyo po ba, nabigyan din po ng pagkakataon itong si Mr. Alden Richards na makausap po ang kanyang iniidolo na si Mr. Tom Cruise. Sa video clips nga po na kumakalat at sa mga pictures na kumakalat nga po ngayon sa social media, ay kitang-kita kung gaano nga po kasaya itong si Mr. Alden Richards. At makikita din po natin na mapapansin din po natin na sobrang down to earth itong si Mr. Alden Richards, na as in talagang pinapakita niya kung gaano niya iniidolo itong si Mr. Tom Cruise. At di lang po yan, nag-enjoy po talaga si Mr. Alden Richards kasama ang kanyang mga kaibigan or team. Kasi nagpakita rin po ito si Mr. Alden Richards, nag-post din po siya sa kanya IG account kung ano yung mga meals or mga kinakain niya sa Korea na talagang makikita mo na sobrang sarap. Kaya is in talaga makikita mo itong si Mr. Alden Richards ay nag-i-enjoy sa kanyang buhay. Samantala, magbigay naman po tayo ng update about kay Miss Catherine Bernardo. Nagbigay nga po ng update si Miss Catherine Bernardo, nag-post siya sa kanyang IG account. Sa kanya nga pong post, ay pinost niya po ang kanyang ini-endorsong pants. Sabi nga po niya sa kanyang caption, "Plan for the summer involves a lot of sunshine, ice cream, and the sweetest company. My pants, #PantsDreamsSPF." Ito po sa post na Miss Catherine Bernardo is nakikita mo yung kagandahan ni Miss Catherine Bernardo na napakasimple at handang-handa na po siya sa summer na sobrang init. Kasi makikita mo din po sa outfit niya na talagang ini-enjoy niya yung summer. At di lang po yan na update kay Miss Catherine Bernardo, nag-contract signing renewal na din po itong si Miss Catherine Bernardo sa BPI Direct Banco. Samantala, marami na nga pong fans na sobrang excited na po. Eto nga po yung hashtag po nila sa expo na dating Twitter, 2 queens in 1 frame. Finally nga po matutupad na ang matagal ng hinihiling na maraming fans. Magsasama nga sa isang proyekto ang dalawang award-winning actress na sina Miss Catherine Bernardo at Miss Nadine Lustre. Ang exciting news ay binandera nga mismo ng talent management ng Stars Magic sa social media sa pamamagitan ng isang pasilip. Mapapanood niya po sa 10-second clip ang nameplate ng dalawang artista na inilagay sa labas na kanilang Production 10. At sa dulo nga po ng video, makikita ang Culpeper board na may nakalagay na Project Queen. Wala pa nga pong detalye kung ano nga ba ang aabangan sa upcoming project, pero ang nakalagay na caption, #Project Queens is ready to slay. Emoji po yun may kasama po siyang emoji. No, isang araw nga po in-upload po ito ng teaser video, pero umani na po ito ng mahigit 2.2 million views Kaya makikita mo talaga na sobrang daming ni Miss Catherine Bernardo fans at ganun din po si Miss Nadine Lustre na talagang sabik na sabik po makita nga po sila na magkasama. Eto po, sa mga comment section naman sila, nagkakagulo na ang supporters dahil matagal na nila itong nais mangyari. Narito nga po ang ilang komento na ating nabasa. "Cat Den is happening. Oh my God, may 2 queens in 1 frame, crying ang emoji may kasama." Meron po isang nag-comment din, "OMG, our generation queens." Sabi pa nga po ng isa, "This is iconic. Been waiting for this happen. Looking forward for this project. Yeah, Cat Den is finally happenings." Magugunita nga po sa isang interview na isang magazine, inihagag nga po ni Miss Catherine Bernardo at Nadine Lustre ang kanilang paghanga sa isa't isa. "I really admire how Catherine stepped into her own power. She always been graceful and grounded. But there's this quiet strength she carries now, like she's fully owning her space. She's inspiring a lot of women to do the same." Sabi nga po ni Miss Nadine Lustre. Hirit naman po ni Miss Catherine kay Nadine Lustre, "He's just very inspiring. I think there's something powerful about a woman when she's unapologetically being herself. I think she's very authentic." Kung matatandaan nga po, ang huling pelikula ni Miss Catherine Bernardo ay ang romantic drama na Hello Love Again, kasama nga po niya po dito si Mr. Alden Richards. Si Nadine naman ay huling bumida sa Metro Manila Film Festival MMFF 2024 entry na uninvited, kasama nga naman po niya dito si Miss Vilma Santos at Mr. Arda Mula. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Alam niyo po bang paghingi ng tawad at pag-ako sa nagawang pagkakamali ang nilalaman ng nilabas na official statement ng K-pop girl group na VINI. Nitong hapong Huwebes ng gabi, May 8, 2025, kaugnay ito sa kumakalat na video ng 3 miyembro ng VINI na si Joanna Robles,
Colette Vergara at Stacy Sevilla na pinagmulan na akusasyong ginawa nilang katatawanan ang masenang issue ng grooming at sexual abuse. Nitong Miyerkules nga po, May 7, mainit na pinag-uusapan sa social media sina Joanna, Colette at Stacy matapos mag-trend din sa X na dating Twitter ang video nila kasama sina Ethan David at Shawn Castro. Si Ethan ay membro ng P-pop boy group na GAT at kasalin sa cast ng hit Viva 1 series na ang mutya ng Section E. Si Shawn naman ay professional dancer at content creator. Sa nasabi nga pong video, makikita si Shawn na pumwesto sa likuran ni Ethan. Umakting na sinasabunutan nito habang yumuyugyug ang gitnang bahagi ng kanyang katawan. Ang tingin nga ng marami nakapanood ng video, umaktong parang iba, sina Shawn at Ethan. Habang ginagawa ito ng dalawa, makikita naman si Joanna nakaupo sa sofa na humahagikit ng tawa. Maririnig sa background ang boses ng pinaniniwalaang ito po ay si Stacy na ang sabi habang tumatawa rin ganyan ginagawa niya kay Ashley, sinasabunutan. Hirit naman ay isa pang babae na hindi rin kita sa video ngunit ayon sa netizen ay kaboses nga po ni Colette, 13 years old. Hindi nga po malinaw kung sino ang tinutukoy na Ashley sa video. Hindi rin malinaw kung kailan at saan kuha ang nasabing video. Dahil sa video kumakalat, marami netizen ang particular na ang fans ng BINI na tinatawag na Blooms ang nadismal niya sa inasal ng 3 BINI members. Ayon din sa netizen, ginawa raw katatawanan ni Joanna, Stacy at Colette ang mangyari pa ni Ethan at Shawn ang sisitibong usapin ng groom at sexual abuse, lalo na't minor de edad daw ang Ashley na kanilang binanggit. Bunsod nga po ng kaliwat kanang batikos mula sa netizen ang maging sa Blooms na naglabas ng official statement ang BINI kaugnay ng viral video. Inako ng mga sangkot na miyembro na may mali silang nagawa at nasabi. Ang nilalaman daw ng video ay some private moments sa pagitan nila magkakaibigan. Wala raw sila intensyon saktan ng sinuman at pinagsisisihan daw nila ang kanilang maling aksyon. Mababasa nga po sa pahayag ng BINI, we know that the past couple of days have been triggering and disappointing for all of you. Sincerely, we understand where all of these feelings are coming from. The video show a private moment of us with friends we definitely did not intend to hurt anyone in the process. We offered no excuse for our reaction, and choice of words. We take full our accountability. Nagkamali po kami. We deeply regret our mistake and sincerely apologize to our Blooms, friends, families, and general public. We humbly ask for the chance to reflect on and learn from our mistakes and continue to work on becoming better version of ourselves. Maraming salamat po sa inyong malasakit, suporta at pangunawa. Bagamat 3 lamang sa 8 miyembro ang sangkot sa kontrobersya, nakalagay ang lahat ng pangalan ng BINI members sa official statement. Naglabas din po na opisyal na pahayag si Ethan sa pamamagitan ng Viva Artists Agency, ang talent management group na nangangalada sa kanyang showbiz career. Katulad nga ng BINI, inamin at tinako din ni Ethan ang pagkakamali. Naiintindihan daw niya ang offensive sa iba ang aksyon niya sa video at humingi siya ng kapatawaran. Nangako rin po si Ethan na sa susunod ay mas pag-iisipan niya ang mga gagawin para hindi makasakit ng iba. Mababasa sa kanyang pahayag, yesterday or video was uploaded featuring myself with a group of people. In that video, I was shown making certain crude motion as a joke towards another person and laughing about it. I want to begin by saying that I'll take full responsibility for action and sincerely apologize for the unnecessary gesture I made. I understand how offensive my action appear as a person who wants to show only the best of myself. I leave everyone down. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nasaktan at disappoint sa akin. Nais ko pong ipahayag na malaki po ang respeto ko sa lahat ng tao, lalong-lalo na po sa kababaihan. At anumang napakita kong kamalian sa kumalat na video ay hindi po sumasalamin sa mga pinapahalagaan ko bilang tao. Hindi po ito mauulit. Once again, I sincerely apologize for what happened. I also want to thank everyone for pointing out the way I can improve. I promise to take the time to educate myself about the behavior and further reflect on my character in order to learn from these incidents and become to a more sensitive, respectfully, and matured person.
Ang isa pang sangkot sa issue si Sean Castro ay gumamit naman ng kanyang IG account upang humingi rin ng paunminhin sa publiko. Gaya ng Bini at ni Aten, umabot si Sean sa paghingi ng kapatawaran sa mga nakakapanood ng video. Ngunit tiniyak niyang wala umano menor de edad o sinumang nasaktan sa anumang paraan. Hindi raw nila pinopromote ang mga ganong aksyon. Masyado lang daw silang naging comfortable at masaya nung oras na yon. Nagpasalamat din si Sean sa pagtaw sa kanina atensyon na matuto raw sila sa pagkakamali ito. Buong mensahe ni nga po ni Sean, "Hello everyone, first of all, we would like to apologize for the video circulating around. We apologize to everyone who got offended, triggered or hurt in the action scenes in the said video. We can assure you that no minor or anyone was hurt physically, mentally, sexually, or in any manner. The short video was taken out on contest. We do not promote this action of any matter. Inaamin po namin na mali kami in so many ways with that joke. Masyado po kami nagkomportable at masaya sa mga ginagawa sinasabi namin. Hindi magandang biro yon, especially sa kung paano siya nakita sa nasabing video. Maraming salamat sa pagsabi ng aming mga pagkakamali at aware na po kami sa lahat ng ito. Natuto na po kami sa mga ito at hindi na po ito mauulit. Alam din po namin na hindi maliit na issue kaya we take accountability and responsibility for everything that was done. Muli, salamat po at sorry again for everything. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.